Magandang umaga sa inyo dyan mga kapatid, mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino. At binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At wini-welcome ko kayo sa channel ko, sa YouTube channel, Ben Rubin Channel TV. Mga kapatid, ito ang oras na ginagamit ako sa kapangyarihan ng Diyos upang ipahayag sa buong madla ang salita ng Diyos na kailanmay hindi pa natutuklasan ng sinumang mga tao dito sa mundo, hindi pa natuklasan ng mga nagdadala ng mga salita ng Diyos alinsunod sa aklat ng Biblia. Ang aklat ng Biblia, mga kapatid, isa sa pinakabasihan. Ang aklat ng Biblia na iniwan dito ng Diyos sa mundong ito. Kapag hindi natin buklatin ang Biblia sa mga problema, sa mga kaginhawahan ng buhay, ang Biblia kaagapay. Pero ano ang nangyayari sa ating panahon ngayon? Bakit ganun na lang ang pagkapanik ng mga tao sa mundo? Ultimo, ng mga kayong mga nagdadala ng Biblia, bakit nagpanik din kayo? Anong klase yan mga paniniwala ninyo? Ako, sa aking kalagayan bilang ako'y tao rin katulad ninyo, bakit hindi nyo na napag-aalaman ang nais na mangyari na ang Biblia, yun ang basihan? Kung may problema ka, Biblia ang aagapay mo. Kung sa kaginhawahan, Biblia rin ang magpapaaninaw sa'yo. Pero hanggang ngayon, bakit hindi nyo natutuklasan itong mga bagay na ito? Isa lang ang sikreto dyan, mga kapatid. Ang mga tao, grabeng pagpanik ngayon sa COVID-19, di ba? Pero sa aking nakikita, ang mga tao, siging asa sa kanilang karunungan. Asa sila sa karunungan nila. Hindi ba nyo alam, mga kapatid, na ang inyong mga karunungan dito sa mundo, may hangganan lang yan? Kanino nyo isasandal yan? Tingnan mo naman ang nangyari sa ating panahon ngayon. Buong mundo yan, ha? Lahat ng mga namumuno sa bawat bansa, hindi nila matuklasan kung ano ba talaga ang problema na to. Isa lang doon, mga kapatid, ang bagay na hindi nyo natuklasan talaga. Ang Biblia, binabypass ninyo. Ipinaaninaw na nga ng Diyos na kailangan ang tao magbalik sa Diyos. Pero anong ginagawa ninyo? Kasi dami pa naman kayo ng buhangin sa dagat. Sasabihin ko sa inyo ng harap-harapan para alam ninyo bakit ako ngayon ang ginagamit ng Panginoon. Sa inyo ba, mga paningin? Kayo, tuklasin ng inyo ako. Ano bang pagkatao ako mayroon? Bakit ganun na lang ang aking mga binibitiwang salita? Ngayon, mga kapatid, ito, may udyok ang Panginoon sa akin na ipahayag ko sapagkat ang Biblia talagang patuloy na nakatiklop. Hindi nakabukas, nakatiklop. Purihin ng Diyos, ginagamit ako ngayon. Purang buksan ko ang Biblia sa inyo lahat ng mga tao kasing dami kayo ng buhangin sa dagat. Buksan ko itong Biblia. Ipaaninaw ko sa inyo kung ano ang mga pagkakamali ng tao sa mundong ito. Una, bubuksan ko ang Biblia, ha? Biblia ang gagamitin ko. Kayo lahat ng mga nagdadala ng Biblia, bakit hindi nyo ito natutuklasan? Ang yayabang kasi ninyo eh. Humble tayo, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Sinseridad natin sa Panginoon
ang ating mga damdamin, isip, pati puso natin, ibigay na natin sa Panginoon lahat ang ating mga problema. Huwag na natin to sarilinin, hindi na natin to kaya eh. Mag-isang taon na tayo, isang taon na tayo. Isang taon na, nabawasan na naman yung pangalawang taon. Buwan. Isang buwan na naman ang nabawas. Magbabawas na naman matapos ng April. Isang taon at isang buwan. Tandaan mo yan mga kapatid. Kayong mga tao lahat. Huwag na kayong mananangan sa inyong mga karangalan. Walang silbi ang inyong mga karangalan eh. Mga karangalan. Hari. Ano pa? Presidente. Senador. Congressman. Hamunin ko kayo. Congressman, mayor, gobernador. Lahat kayo. Mga tao. Kasi dami pa naman kayo ng buhangin sa dagat. Tandaan ninyo yan. Ito, babasahin ko sa inyo na naman itong idinating na naman ng Panginoon sa akin. Nabuksan ko daw ang Biblia. Anong pinabukas ng Panginoon sa akin? Itong Galatian. Itong Galatian 5, 9, 10. Tandaan ninyo yun mga kapatid ha. Tao kayo ha. Ako tao din akong katulad ninyo. Tao ako eh. Pero yung aking pagkatao, nandoon yung aking sinseridad na inaalay ko sa Panginoon yung aking puso, isip. At ngayon natuklasan ng Panginoon yan. At ako ngayon ang ginagamit nito. Kung maniwala kayo, mapalad. Gagaling ang bansa natin. 2 Chronicles, ano sinasabi? Sa 2 Chronicles, 7:14. Mababasa natin yan. Ano sinasabi ng 2 Chronicles? 2 Chronicles. Iyon ay ginagamit. Malimit natin babanggitin yan. Malimit yan natin babanggitin. 2 Chronicles 7:14. Basahin ko ito mga kapatid. Apply lang sa buhay to. I-apply lang talaga. Ilagay na natin to sa ating mga pamumuhay. Araw-araw to. Ito sabi ng Panginoon. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito mga kapatid, ang laki nitong mensahe sa atin ngayon mga kapatid. Ang laking mensahe ito. Kung ugatin natin itong bawat salita dito, napakahalaga ito sa kalooban ng Diyos. Ito ang minamanmanan ng Diyos. Bakit hindi ito na-apply sa tao? Bakit gumagawa pa rin ang tao sa kanilang mga sariling kapasyahan? Hindi sila umaasa sa Diyos. Ang tao kapag umaasa sa Diyos, tagumpay yun. Kanino, sa ano nangyari sa panahon? Umaasa kayo sa inyong mga sariling kapasyahan. Hindi na ninyo ito kaya eh. Ito mga problema ngayon. Hindi na ninyo ito kaya. Ilapit natin sa Diyos. Ito lang ang ating gagawin. Magtrabaho tayo, kumain, matulog, magpahinga, at Diyos. Diyos ha, tandaan natin to mga kapatid. Yan, sabi ng unang Kronikas 7:14? Tandaan ninyo yan, unang Kronikas 7:14. Basahin ninyo yan paulit-ulit. Kumuha kayo ng Biblia. Biblia na ang inyong hawakan. Huwag na kayong maghawak ng mga alak. Huwag na kayong maghawak ng mga bisyo. Huwag na kayong maghawak ng ito. Babasahin ko sa inyo ito ngayon, sa panahon na ito. Ito ang ikinaano ng mga tao ngayon sa kasalukuyan. Ano ang ikinagagalit ng Diyos? Bakit may parusa? Ang Diyos, pinarusahan ang mundo eh. Buong mundo na kasi ito. Itong pandemic. Buong mundo na to. Ito ang parusa. Pinarusahan kayo ng Diyos. Tayo. Kabilang ako dito. Ito ang ipinaalam ng Diyos sa mga tao. Itong
aklat ng Biblia sa Galatians 5:19, ito ang sabi, at hayag ang mga gawa ng laman. O ito ha mga kapatid, ito yung mga gawa natin ngayon sa kasalukuyan. Sa makatuwid ay ang mga ito. Una, pakikiapid. Karumihan. Ito ha, kalibugan. Galatians 5:20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito ang mga pangunahin ng mga problema ngayon sa mundong ito. Pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Sa 5 ng Galatia 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan. At ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapauna na ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. O anong nangyari ngayon, mga kapatid? Kaya nangyari man ito, umiiral ito sa ating panahon, itong mga gawa ng laman. Ultimo, wala ng exemption to eh. Kasi dami ng buhangin sa dagat ang mga gumagawa nito. Kaysa gumagawa tayo sa kalooban ng Diyos. Iilan lang. Kung tayo mga kapatid nagkaisa, gumagawa tayo sa kalooban ng Diyos at hindi itong mga gawa ng laman, walang salot. Walang salot. Pero ito ang hamon ko sa inyo, mga kapatid. Baguhin natin ang ating pag-isip. Iwanan na natin itong mga dating mga gawain na ito. Alam mo, ang gagawin ng tao, kung ikaw lingkod ka ng Diyos, walang salot. Ang gawain lang ng tao, ganito lang eh. Trabaho. Kaya kasama yan eh, sa ating pamumuhay habang nandito tayo sa mundo. Tapos, kumain. Pagkatapos ng kumain, matulog. Kasi pagod nga eh. Matulog. Pagkagising, Diyos. Kumain, magtrabaho, kumain, matulog, Diyos. 4 na bagay lang yan. Huwag nang humigit. Lalo na sa panahon natin, ito grabe ng problema. Ito. Ano ba ang trabaho? Ang trabaho, yan ang magsusuporta sa atin sa pagkain araw-araw. Ngayon, ano naman tong kain? Siyempre, nagugutom tayo, natural kumain. Ano naman tong pahinga? Siyempre, napapagod tayo, di ba? Siyempre, pag napagod tayo, matulog. Pag nagising tayo, siyempre, malakas na naman ang ating katawan. Saan tayo pupunta? Diyos. Ano ba ang Diyos? Nakita mo ba ang Diyos? Hindi mo makikita ang Diyos, Espiritu siya. Para makita mo ang Diyos, Biblia hawakan mo. Ito Bible, ito Bible, pakita ko to sa inyo. Naglipa na ang Biblia sa mundo. Pero anong ginagawa ng Biblia? Tapon lang. Napaka-importante nito. Ito ang batayan ng tao dito sa mundo. Habang nabubuhay ka, ito ang batayan mo para hindi ka malihis ng landas, para hindi ka masadlak dito sa gawa ng laman. Ito, Galatians 5:19 pa 21. Nasadlak ang tao dito sa gawa ng laman. Kaya mga kapatid, akin na itong ipinaaninaw sa inyo, kaya ako yung ginagamit ng Diyos, hindi talaga ito kaya ipaliwanag ng mga, sabihin natin mga pare. Hindi nila ito kayang, katunayan nga ang Biblia, tiklop. Hindi nila nabanggit ito. Ano ba yung mga nagkakasakit?
Uriratin natin yung, ano ba yung mga nagkakasakit? Ano bang mga relihiyon nila? Tanungin mo yan. Ano relihiyon nila? Yung mga relihiyon nila na itulong ba yan dito sa COVID-19? Tandaan ninyo yan mga kapatid. Ako mismo nagsasalita. Ito ang inudyok ng Panginoon sa akin upang sabihin ko sa inyo lahat. Ang gagawin ng tao, magbalik sa Diyos. Kalimutan na yung gawa ng laman. Pag magbalik tayo sa Diyos, 4 lang na bagay yan eh. Ang gagawin, hindi mahirap. Yun lang ang hingi ng Panginoon, 4 na bagay. Trabaho, kumain, matulog, Diyos. Huwag hihigit. Kapag humigit, hindi talaga aalis ang COVID-19. Oh, ano ang kagalingan ng tao? Gawa sila ng mga bakuna. Sabi nila, malutas ang problema daw ng pandemic. O bakit hanggang ngayon, 1 taon na tayo eh. Nakakuha na naman tayo ng 1 buwan doon sa 1 taon para sa 2022. Ano, aabot na ba itong mga ilang taon bago mawala? Isa lang ang susi. Trabaho, kumain, matulog, Diyos. Wala nang ibang gagawin ha. Itong gawa ng laman, kalimutan to. Magbalik tayo sa Diyos. Mga kapatid, walang laman ang hospital kapag nagawa natin to. Ha? Wala ngayon trabaho ang mga doktor. Kaya ang Panginoon ang great physician eh. Ha? Siya yung dakilang manggagamot sa lahat. O anong nagawa ng mga doktor, di ba? 1 taon at 1 buwan hanggang ngayon. Hindi nila malunas-lunasan. Andoon pa rin. Nagla-lockdown lagi. Pero sa Diyos, pag umasa tayo sa Diyos, 1 minuto, 1 linggo, wala nang laman ang hospital. Oh, pinagaling na ng Diyos eh. Tayo ngayon lupain eh. Hindi ba nyo naintindihan yung mga kapatid, tayo yung lupain? Tayo mga tao, hindi yung lupa nga mismong inaapakan natin. Hindi yun. Tayo yun. Tayo yung mga lupain. Kapag iniwanan natin yung mga rebulto, yung mga tradisyon na yan, yung mga tradisyon ninyo ngayon, yung mga yaniyakap-yakap ngayon, ang dami ng mga tradiya, hindi pa ba kayo nagigising dyan? Biblia hawakan ninyo. Sa Biblia, dito ang lahat ng ipinagbabawal. Madali lang intindi, isunod lang natin sa kalooban ng Diyos ang ating sarili. Walang problema. Matigas kasi ulo ng mga tao. Patuloy pa rin sila dito sa gawa ng laman. Oh, sabihin ko sa inyo mga kapatid, itong gawa ng laman, pakikiapid. Isang grupo to, itong pakikiapid, isang grupo yan. Itong karumihan, isang grupo din to. Oh, itong kalibugan, isang grupo din to. Tandaan ninyo yan ha, isang grupo yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, isang grupo din to. Tandaan natin yan ha. Buklatin ninyo ang Biblia. Kung wala kayong Biblia, andyan. Naglipa na ang Biblia sa, hindi nyo iniintindi, binabypass nyo lagi ang Biblia. Ngayon, ano pa? Itong mga pagtataniman. Isang grupo din to eh. Mga pagtatalo, isang grupo din to. Mamaya, paliwanag ko sa inyo isa-isa yan. Mga pagpanibugho, ito, isang grupo din to eh. Mantakim mo ang daming grupo nito. Mga pagkakaalitan, ito, isang grupo din to eh. Mga pagkakampi-kampi, isang grupo din yan. Mga kapagkabahagi, yan, isang grupo din yan. Ay, nako, mga kapatid, tandaan ninyo yan. Andito na ang Biblia. Pagkatapos, ano pa, mga hidwang pananampalataya, isang grupo din yan. Mga kapanaghilian, isang grupo din yan. Mga paglalasing, isang grupo din yan. Mga kalayawan, isang grupo din yan. Oh, ngayon, pinaalaala ng Diyos yan. At ang mga katulad nito, ayan ha, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinapaunang ipalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nung una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay
ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Malinaw, di ba mga kapatid? Malinaw eh. Maintindihan ninyo yan kasi Tagalog ang ginagamit kong salita. Maintindihan ninyo yan. Lahat tayo, buong Pilipinas, maintindihan. Kaya isang Tagalog lang ang iwika na ginagamit ko. Maintindihan. Alam mo kung bakit hindi ako gumagamit ng English? Kasi marami sa atin na mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas na iilan lang yung mga natuto sa English. Kaya Tagalog talaga ang aking ginagamit na salita para maunawaan ninyo. Itong pakikiapid, mga kapatid, itong grupo na ito, anong nangyari sa ating panahon? Kahit sa atin dito sa ating bansang Pilipinas, itong pakikiapid nito, pag binangga ang namamahala sa bansa na ito, magulo. Hanggang ngayon mga kapatid, paano malulunasan ang pandemic? Kasi kayo, puro kayo pakikiapid. Hindi na nyo naalaala ang Diyos. Dapat kayong mga pakikiapid, punta tayo sa kwarto natin, ilak natin yung pinto. Yun ang pinaka-lockdown natin eh. Punta tayo doon sa kwarto, manalangin sa Panginoon. Ano ang ating problema? Sabihin sa Panginoon. Pero bago kayo manalangin mga kapatid, magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan. Kasi ang number one na kasalanan sa tao sa panahon natin ngayon, krimen. Kaya ang gagawin ng tao, dahil kasalanan nakasumpa na ngayon sa atin, mula doon sa krus ng Kalbaryo hanggang ngayon, nakasumpa na yan sa atin eh. Ang gagawin natin sa Panginoon, magsisi tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo doon sa mga namumuno sa simbahan, doon tayo maghingi ng sisi, yung doon tayo himingi ng tawad. Hindi, walang karapatan sila magpatawad. Tao din yan, kakasala rin yan mga kapatid. Kaya nga ang Romans 3:23 sabi, ang lahat nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tapos lalapit tayo sa tao, doon tayo manghingi ng kasalanan, ng tawad sa kasalanan natin. Hindi, doon tayo sa Diyos manghingi ng katapatawaran. Doon tayo nagkasala eh. Alam mo kasalanan natin sa Diyos, yung pagpatay natin sa ating Panginoon Kristo. Kaya may lunas yan siya. Sabi ng Panginoon, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Kristo. Pag mabautismo na tayo sa pangalan ni Kristo, mapatawad ang ating mga kasalanan. Pag humiling tayo sa kalooban ng Diyos, sasagutin kaagad tayo. Huwag na tayo maghalili ng mga katulad ng mga pangkaraniwang ginagawa natin sa pagsamba dun sa mga iba't ibang mga pagsamba. Hindi. Ito ang pakikiapid. Tandaan natin yan. Ito, number one na ito sa kapamalaan. Problema to eh. Ano mong binabangga nilang kapamalaan hanggang sa naturete na lang isip ng namamahala. Ano ba yan? Karumihan. Itong karumihan na ito, nagre-represent ito sa mga tao nga hindi makadiyos ang isip. Puro sa mundo lang ang iniisip. Kung maisip nila, ano lang ang maisip nila, ano ba yung maisip ng karumihan? Puso nila. Ando na yung mga pagnanasa, kung ano-ano mga iniisip nila. Hindi nila alam na labag na sila sa kautusan ng Diyos. Ito, ang karumihan. Pwede natin sabihin na hindi na kayo naliligo isang buwan, hindi na kayo naliligo ng isang taon, karumihan ang tawag. Pero maraming dala to. Ang puso mo at sa kaisip, kung ano yung iniisip mo yung sa kasalukuyan, baguhin mo yan. Kasi yan ang nakapagparumi sa kalooban ng Diyos eh. Palitan mo yan. Ito lang, trabaho, kumain, matulog, Diyos. Itapon mo na yan. Itong karumihan, itapon mo na yan. Ito, sa apat na ito, maging malinis ka. Tayong lahat, mga tao. Itong kalibugan. Kanino ba natin ito i-apply? Isang grupo to. Itong kalibugan, naglipana to sa mundo. Ikaw may asawa ka na, huwag ka na mag-isip pa na nga, mag-ano ka pa ng mga ibang babae. Ikaw babae, ikaw lalaki, ito gawain na to eh. Kalimutan mo yan. Magpanibago tayo ng mga pag-iisip. Gamitin natin ang Romans 12:2. Romans 12:2 ha. Basahin mo yan. Doon tayo magpanibagong pag-iisip. Ngayon, kung magsamba ka, gamitin natin ang Romans 1.
12:1. Basahin mo yan, kaya may Biblia naman kayo eh. Kasi naghabol ako sa oras eh. Basahin mo lang yan, kaya doon kayo magiging successful. Itong pagsamba sa Diyos-Diyosan, intindihin natin itong mga kapatid ha, kahit naglipa na ito sa mundo. Itong pagsamba sa Diyos-Diyosan, katulad ng mga rebulto, i-abolish ninyo yan. Kasi yan ang Diyos-Diyosan nga yan eh. Galit ang Panginoon dyan. Tingnan mo ang galit ng Panginoon, di ba? 1 taon at 1 buwan na tayo pinarusahan, hindi pa rin tayo natinag. Sige pa rin tayo sa ating mga ginagawa. Kalimutan ninyo, i-abolish ninyo lahat yan. Magpanibago tayo, trabaho, kumain, matulog. Diyos. 4, huwag humigit. Kapag humigit, may problema na naman tayo. Yan, mga kapatid. Katulad niya mga tradisyon, mga Diyos-Diyosan yan. Galit ang Panginoon dyan. Ating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Buksan natin ang Juan 4:24. Juan 4:24. Basahin natin ito mga kapatid. Para nga hindi tayo 4:24. Juan 4:24. Basahin natin to. Sa 23, simulan natin ng 24. Datapwat dumarating ang oras. At ngayon nga na sasambahin ang mga tunay na mananamba, ang Ama sa Espiritu, katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa 24, ang Diyos Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu, mga kapatid, hindi mo makikita yan. Alam mo ba kung saan mo makikita? Dito sa puso mo, maramdaman mo yan eh. Isip, buong kaluluwa mo. Espiritu, wala kang makita. Pero, na makapangyarihan, pag once na sinamba mo ang Diyos, Espiritu at katotohanan, wala kang ialay na kung ano-ano makikita mo dyan, nakakabit yan sa harapan ng inyong mga pulpito, mga kapatid, doon maluluwalhati ang Panginoon at pagagalingin tayo. Yan. Juan 4:23-24. Sige, basahin ninyo yan sa Biblia. Ituloy natin. Mga pangkukulam. Itong mga pangkukulam, mga kapatid, alam natin to eh. Pangkaraniwan na to na ating naririnig. Minsan natatakot pa nga tayo eh. Pero, mga kapatid, itong mga pangkukulam nito, ginawa ito dito para linlangin ang tao. Pero kung ikaw sa Diyos, hindi ito mananagumpay eh. Under tos kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Isayas 40. Anong sabi dito sa Biblia? Isayas 40. Anong sabi dito sa 41? Sabi niya, huwag kang matakot. Ito sabi ng salita ng Diyos to ha. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Akin palakasin ka. Oo, akin tutulungan ka. Oo, akin aalalayan ka sa kanang kamay ng aking katuwiran. Yan ang sabi niya. Alalayan tayo niya, huwag kang matakot. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Gawan ang laman lang yan, hindi man na nagumpaya sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, itong mga pangkukulam na ito, isang grupo to. Pero hindi ito mananagumpay kapag gamitin mo ang mga awit 23:1 hanggang 6. Kalasag natin yan. Mga pagtataniman. Itong mga pagtataniman, mga kapatid, umiiral to sa ating panahon. Alam mo ba ang pag-iral sa ating panahon na ito? Itong pagtataniman, galit to eh. Nagtatanim ka ng galit sa kapwa. Nako.
Ayaw talaga ng Panginoon yan. Suklam ang Panginoon yan. Magagalit talaga ang Panginoon. Kaya ang sa atin, mahalin natin ang ating kapwa. Ibigin natin ang Diyos ng buong kaluluwa, buong buhay natin. At ibigin natin ang ating kapwa katulad ng ating sarili. Kung naintindihan mo yung iyong sarili, paano mo yan minamahal, ganyan din at ating kapwa, mahalin natin yan. Isama natin sila sa panalangin, huwag natin sila saktan. Yon mga kapatid. Pagkatapos ito, mga pagtatalo. Ito mga pagtatalo na ito mga kapatid, pangkaraniwan na ito naririnig natin to sa kapamalaan eh. Kahit saan dako to eh. Sa radyo, sa mga pangkaraniwan na mga anuhan ng tao, andun, mga pagtatalo. Debate ba? Ito mga pagtatalo, debate ito sa mga relihiyon, sa grupo-grupo, grupo ng relihiyon, marami yan sila eh. Nagdiba-debate. Yan, ayaw ng Diyos yan. Yung debate na yan, yung pagtatalo-talo. Ayaw ng Diyos yan. Ngayon, mga panibugho. Sino sa atin hindi marunong manibugho? Ang panibugho mga kapatid, maganda rin yan. Pero ilagay mo sa ayos. Huwag naman yung sobra na pitpitin mo naman yung lalaki, pitpitin mo yung babae. Hindi mo na palabasin sa bahay. Sobra naman yan. Tapos ipapadlock mo pa yung bahay mo, pintuan mo para hindi makalabas yung lalaki, hindi makalabas yung babae. Dahil sa sobra ng pagsisilos mo. Mali yun eh. Bigyan mo ng kalayaan yung tao. Kailangan magtiwala ka. Kaya kung iisipin mo, ikaw una ang di naniniwala sa sarili mo. Gawain mo yan, kapatid. Lalaki man, babae, gawain mo kasi yan. Wala kang tiwala eh. Ang sa atin, alisin natin yung panibugho, magtiwala tayo sa isa't isa, nang sa gayon, maluwalhati natin ang Panginoon sa buhay natin. Pagka ganyan ang ginagawa natin, walang problema, walang salot. Mga pagkakaalitan. Itong mga pagkaalitan ito. Yung mga magagalit ka. Bigla ka na lang nainggit sa tapos nagalit ka bigla. Nakabili lang ng kotse yung kapitbahay mo nainggit ka, nagalit ka na naman sa kanya. Mali yun, huwag natin yan mga kapatid ilagay sa isip yan. Gawa ng laman yan. Kaya yung mga gawa ng kalimutan natin to. Magpanibago tayong isip sa Panginoon. Doon tayo, hawakan natin ang Biblia. Mga kapatid, doon, maluluwalhati natin ang Panginoon. Ang salot, mawala. Walang problema ang bansa dahil nagkaisa sa 4 na bagay. Trabaho, kumain, matulog, Diyos. Walang problema. Luwalhati ang Panginoon. Sa ganun ang Panginoon, pag nalugod sa atin, aalisin lahat ng mga problema yan. Hindi naman nanagumpay si Diablo. Ngayon, mga pagkakampi-kampi. Ito mga pagkakampi-kampi. Ikaw, nag-iisa ka lang. Gusto mo nang may kakampi ka. Lumabas ka ng bahay mo. Ganito, sisiraan mo yung isang kapatid natin. Sama-sama ng mga ganyan, no? Tapos, kakampi naman yung isa. Oo nga. Mga kapatid, iwasan mo yan. Sapagkat galit ang Diyos yan sa ganyan mga pagkakampi-kampi. Yung mga pagkakampi-kampi na yung mga kapatid, ipalagay na natin sa grupo-grupo. Ano bang umiira sa panahon natin ngayon? Yung sinasabi natin na administrasyon. Tapos, sasabihin natin yung grupo ng mga karapatan. Yung sinasabi natin makabayan block. Yung bayan muna. Yan. Pagkakampi-kampi yan. Mga kapatid, tandaan ninyo yan. Sa inyong paggawa, sa loob ng 52 anyos na inyong ginagawa yan. Tingnan mo, nagalit tuloy ang Panginoon sa atin lahat. May nagawa ba kayo? Hindi ka makagagawa dahil under ka sa kapangyarihan ng Diyos. Wala kayong magagawa, kundi ang gagawin ninyo, trabaho, kumain, matulog, Diyos. Yun lang ang gagawin ninyo. Kapag kayo ginagamit sa pamahalaan, ito lang din gagamitin ninyo. Trabaho, kumain, matulog, Diyos. Wala nang iba doon. Wala nang sasabihin, iba ako, marunong ako. Iba ako.
Huwag kayong magganyan mga kapatid, kay nakikita kayo ng Diyos. Tingnan mo naman ang resulta nung nakita ng Diyos ang mundong na to. O, may nagawa ba kayo sa COVID-19? Pag hindi kayo magsisi niyan mga kapatid, talagang uubusin ang tao sa mundo. O, ang gagawin ng tao para mawala tong COVID-19, gamitin ninyo ang mga gawa 2:38. O, gamitin ninyo yan. Puro na yan aking mga verse na aking ipinaaninag sa inyo. Kasi may Biblia din naman kayo eh. Huwag na ninyo itapon ang Biblia. Huwag ninyong itago ang Biblia. Nagigapu-gapuhan na lang sa alikabok. Maalaala lang ang Biblia kapag panahon na manunumpa kayo sa inyong mga posisyon. Ipapatong ninyong mga kamay ganyan. Pero ang laman ng Biblia, ang isinasaad sa loob ng Biblia ay hindi nyo ginaganap. Nako mga kapatid, lalong nagalit ang Diyos tuloy. Kaya ang laman ng Biblia, dapat doon ang basihan ng tao sa buhay araw-araw. Pero anong pamumuhay ginagawa nyo? Nininiglik ninyo ang Biblia. Ano nangyari? O, di ba galit? Hanggang ngayon, 1 taon at 1 buwan na ang pandemic. Pag hindi kayo magbago ng inyong mga pag-iisip, uubusin talaga ang tao sa pandemic. Uubusin talaga yan. Pero mawawala lang yan kapag magsisi kayo. Gamitin ninyo ang Acts 2:38 at gamitin ninyo kung sino ang magbabautismo sa inyo. Mga kapatid, yun. Inyong gagamitin. Marami ang nagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Doon kayo lumapit at magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Sa ganon, pagagalingin ng Panginoon ang mga lupain. Sino ba yung mga lupain? Tayo yung mga tao. Tayo yung mga lupain eh. Nandito tayo sa lupa, di ba? Tayo yun. Huwag na kayo magturo ng lupang ganon. Paano pagagalingin ang lupa eh? Wala namang buhay yan. Tayo yung may buhay. Tayo yung mga nagkakasakit. Tayo yung pagagalingin ng Panginoon. Anong assurance? Iwanan ninyo yung mga masasamang lakad. Ano ba yung mga masasamang lakad? Ito yung binasa ko ngayon sa inyo. Galatians 5:19 pa 21. Yan. Yan ang mga lakad na ipaiwasan na to. Kaya 4 lang ang nagagawin ng tao. Trabaho, kumain, matulog, Diyos. Yun lang. Huwag higit. Pag humigit, may problema ta. May problema tayo doon. Lalong babaon tayo sa problema. Iba pa naman ang Panginoon pag nagbigay ng problema yan. Kaya yan pa naman ang pamalo niya sa atin. Pamalo yan eh. Ano bang gagawin kapag ang mga anak mo pasaway na? Di ba papaluin mo? Tayo kapamilya ng Diyos eh. Kaya ang gagawin ng Diyos pag lumabag tayo sa kanyang mga utos, papaluin tayo sa mga kung ano-anong gagawin ng mga problema sa katulad itong pandemic. Yan, pamalo ng Diyos yan. Huwag tayo magtuturo na sasabihin ang China ang dahilan nito. Huwag kayong magtuturo ng ganon. Tao lang din yun eh. Alam mo, paalaala ng Diyos to para manumbalik ang tao sa Diyos. Para buklatin ng mga tao ang Biblia. At doon tayo mamumuhay sa Biblia. Dahil sa Biblia, walang salot. Mas matiwasay ang buhay sa Biblia. Kapayapaan, taglay natin, ang sarap. Maginhawa ang ating kapaligiran. Unlad ang ating bansa. Sa Biblia, unlad. Ay nako, tandaan niyo mga kapatid, maunlad ang bansa natin. Kapag ang mga tao nagkakaisa, humawak sa Biblia, at huwag na tayong mainggit sa kapwa. Ibigin natin ang kapwa. Pag inibig natin ang ating kapwa, either man masama man yan o ano man ang kalagayan niya, disable man yan, basta may buhay siya, ibigin natin yan. Kung mayroon kang maibibigay, bigyan mo. Dahil pag ibig mo yan, nakikita ng Diyos yung ginawa mo. Huwag ka na maggamit pa ng mga, sabihin natin, mga ebidensya, na ikaw nagbibigay ka na. Mga mapakunwaring buhay yan, mga kapatid. Huwag tayong ganun. Dito tayo sa mga pagkabahabahagi. Ito mga pagkabahabahagi na ito mga kapatid, pangkaraniwan na ito natin. Grupo to eh. Grupo. Group by group. Ano bang grupo? Palagay na natin. Isang grupo ito. Itong relihiyon, isang grupo. Iyong isang grupo. Ang daming grupo. Hindi na ngayon nagkakaintindihan ang ating mundo sa daming grupo eh. Kaya, ibinigay na lang yung batas na demokrasya. Nang hindi naman nila naintindihan ang batas ng demokrasya,
Kasi napapaloob doon, masama at mabuti. Ngayon, kahalo-halo. Ito nangyari ang Galatians 5. Sinabi na. Naghalo-halo. Ano nangyari? Di ba magulo? Dahil wala tayo sa Diyos. Kapag sa Diyos tayong lahat, walang gulo. Kaya ngayon mga kapatid, hindi to kayang ipaliwanag ng mga may mga katungkulan dito sa mundo. Hindi to kayang ipaliwanag maliban kung ang Diyos magbibigay ng Espiritu niya. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaliwanag dito eh. Ginagamit ako isang hamak. Espiritu ng Diyos ang lumukob at nagbigay sa akin ng sign para sabihin ko ang mga bagay na ito. Nga na itala sa Biblia. Ebidensya kasi sa Biblia mga kapatid. Ang Biblia, love letter yan ng Diyos dito sa mundo. Ikaw mundo ka eh. Kapag nahawakan mo ang Biblia, yan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Individual yan. Kaya ibinigay ang Biblia para hawakan mo niyo, at basahin ang Biblia, at kung anong nilalaman ng Biblia, alam natin ang mabuti, alam natin ang bawal, huwag natin gawin yung bawal. Pero yung mabuti, gawin natin yan dahil doon ang kaluwalhatian ng Diyos. Pati tayo, mabigyan ng kasaganahan sa buhay. Walang karamdaman, matipunong katawan, malusog. Kaya pag ikaw magiging masaya mga kapatid, huwag mong abusuhin yan. Tipirin mo yan. Iipunin mo lang yan sa iyong sarili. Pagka ang tao kasi masaya, wala ng problema. Kung ano-anong mga naisip, gawa kagad ng laman ang kanyang sa buhay nila. Kaya ayan ang nangyari sa ating panahon ngayon. Kaya mga kapatid, itong gawa ng laman na ito, kalimutan natin yan. Mga kapanaghilian. Itong mga kapanaghilian mga kapatid, malalaman natin yan, kapanaghilian ay isang grupo din to. Mga kapanaghilian, sasabihin natin na sa pagkakaintindi ko, ay, iba ako. Hindi ako maniwala dyan. Kapanaghilian mga kapatid Ay, yan si brother. Pabayaan mo siya. Iba ako, bahala siya. Ako, iba rin ako. Yan mga kapatid mga kapanaghilian. Kung sa mabuti, magkaisa tayo. Kung sa masama, alam na natin masama, bakit tayo makipagkaisa doon? Kung saan yung mabuti, doon tayo. Ano bang mabuti? Ang mabuti mga kapatid, ito, dito tayo magkaisa. Ito ang mabuti. Pero kapag hindi mo na ito gagamitin, nasa masama ka. Mga paglalasing. Naintindihan nyo na to. Isang grupo to. Ito mga paglalasing, kahit anong uri na mga inumin, droga man yan, o ano pa mga klase mga ano yan. Pag ikaw nalasing dyan, mga kapatid, wala ka na sa sarili. Abnormal ang tawag dyan. Ikaw mismo ang nagsadlak sa sarili mo na ikaw isang taong mabuti, isinadlak mo yung sarili mo dyan sa paglalasing, droga man yan o ano pa mga klase para magiging abnormal ka, mga kapatid, isinadlak mo ang sarili mo dyan, mawala ka sa katinuan. Alam natin yan, wag na natin itapon yan, gawa ng laman yan mga kapatid. Doon tayo sa Diyos. Ito agad ang ahawakan natin. Sa ganon, hindi tayo magpapanik. Ito, mga kalayawan. Ito mga kalayawan na ito mga kapatid, nagre-represent ito sa atin. Ito mga kalayawan. Halimbawa, pupunta ako doon sa mall, magpalamig-lamig ako doon. Pero wala naman tayong ginagawa doon sa mall, kundi magpapalamig-lamig. Tapos kung ano-ano na lang malilikan natin kung walang pera. Doon na sa mall, nakikita natin yung mga tao nga may mga daladalang pera. Uminit ang ulo natin, kaya wala kang pera, uminit. Ang gagawin, siyempre, gagawa ng paraan para maagaw yung pera. Dahil nandoon ka sa kalayawan. Kasi yung mga pagpasyal-pasyal ng mga kapatid, kalayawan yan. Maraming mga dala yan. Mga pagnanakaw, mga pagpatay, mga kung ano-ano na lang ang mga naisip, nasa loob ng kalayawan yan, mga kapatid. Kaya itapon natin to sa buhay natin. Trabaho, matulog, kumain, Diyos. Yun lang Para magmamana tayo ng kaharian ng langit, itapon natin tong gawa ng laman.
Kasi itong gawa ng laman, mga kapatid, kasi dami ng buhangin sa dagat ng napapaloob nito. Ha? Kasi dami ng buhangin sa dagat ng napapaloob nito. Alam mo kung sino ang may akda nito? Ha? Si Diablo. Ito ang alok ng Diablo sa mundo. Kaya sinunggaban naman ng mga tao, katulad nung pagkalinlang ni Eva. Oh. Yung pagkalinlang ni Eva, dalahin na yon hanggang ngayon sa ating panahon. Nadadala tayo sa mga magagandang mga salita, mga pananaw sa buhay. Ang ganda hanggang sa nakalimutan natin ang Diyos. Nung nakalimutan natin ang Diyos, pinalalahanan tayo ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos ng paalaala? Binigyan ng virus ang buong mundo. Hanggang ngayon, 1 taon at 1 buwan na. Hindi pa rin malunas-lunasan. Ha? Oh. Pero, kapag ang tao nagkaisa sa Diyos, mga kapatid, sigurado, 100% plus 10, gagaling ang lupaing ito. Ano ba yung lupaing ito? Mga tao. Tayo yung mga tao, gagaling. Pagagalingin yan. 2 Chronicles, yun ang pangako ng Diyos kapag iwanan natin itong gawa ng laman. Yung inyong mga pagsamba, wag na kayo magtayo ng mga building. Nakaw, mga kapatid, wag na kayo gumawa ng building. Tingnan mo yung mga apostoles, may mga building ba sila? O, basahin mo yung mga gawa. 40 hanggang basahin mo yan. Saan niya nagpasimula? Nagsamba sila, nagpupuri sila sa Diyos sa mga bahay-bahay lang. Sa bawat mga bahay-bahay. Wala silang mga simbahan na kanilang pagtitipunan. Wala eh. Ang mga apostoles, yan ang basihan natin. Bakit ngayon sa panahon na ito, nagagandahan yung kanilang tapos itinuturo pa na sila daw ang maganda, kay maganda raw ang simbahan nila. Kapatid, hindi mananahan ang Diyos sa inyong mga ginagawa ng kamay ng tao. Ha? Ang Diyos mananahan doon sa ginawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Puso. Yan ang templo ng Diyos eh. Alam mo ang puso, mga kapatid, mangyayari lang yan kapag lagyan mo ng masama. Pero kung lagyan mo ng kalooban ng Diyos yan, malinis, doon mananahan ang Espiritu ng Diyos. Doon mananahan ang Diyos sa buhay natin. Kasi hindi siya mananahan sa gawa ng kamay ng tao, kundi mananahan siya sa gawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Di ba puso? Tayo yung mga kapatid, templo ng Diyos eh. Tapos ang ginagawa naman ng mga tao, hindi na nila naintindihan. Nagtayo din sila ng sarili nilang templo. Ano ba yung templo? Sa laman. O ano nangyari sa panahon natin ngayon, di ba? May nagawa ba sila? O may nagawa ba sila sa pandemic? Wala. Dahil wala silang espiritu ng ating Panginoon Kristo. Kaya wala silang nagawa. O anong ginagawa nila? Sige lang natira sa kapamalaan. Hanggang sa naturete ng tuloy ng namamahala sa bansa natin. Tira sila ng tira. Ayun. Ano nangyari? Lalong lumala ang COVID-19. Dahil hindi sila nakakatulong. Sa halip na tinitira nila ang administrasyon, dapat may bahay ka naman, gamitin mo ang Biblia, manalangin ka doon, sabihin mo, Lord, wala na kami magawa sa aming sarili, kundi ang aming ilapit ang aming sarili. Kung tayo magkaisa, mga kapatid, ilang milyon ba ang mga tao sa Pilipinas? Di ba mahigit na tayo sa 110 million? 110 million? Kung tayo ba magkaisa ganyan, mga kapatid, doon na tayo sa kalooban ng Diyos. Ang pandemic na ito, sigurado wala nang trabaho ang doktor. Oh, wala na. Bakit? Kasi ang Panginoon ng great physician eh. Siya yun eh. Pagagalingin nga niya lahat ng mga salot. O wala nang trabaho ang doktor. Oh. Dahil nasa nagkaisa na tayo sa Panginoon eh. Pag wala ng mga karamdaman ng hospital na ginagamot nila, sila, manumbalik na rin sa Panginoon. Sa Panginoon na lang tayo. Magpanibago sila ng mga talent.
Ano ba yung alam nilang talent? Tutukan ninyo yan. Halimbawa, katulad sa akin, mananahi ako. Tutukan ko pananahi ko. Kaya hindi naman maaring hindi mga tao magpapagawa ng damit sa akin. Kaya alam nga naman magubad sila. Marunong naman ako magawa ng damit. Ito, ang gagawin ko. Gawa ako ng gawa ng damit, tapos babayaran ako nila. Yun. Tapos, kumain, matulog, Diyos. Yun mga kapatid ang aking ipinapaalaala sa inyo. Katulad ng aking papaalaala ngayon sa inyo para tayo magmamana ng kaharian ng langit. Mga kapatid, manumbalik tayo sa Diyos. Gamitin natin ang Biblia. Kaya yun, doon natin luluwalhatiin ang Panginoon. At sa ganon, huwag niyong kalilimutan higit sa lahat, mga kapatid, ang mga awit 23:1 hanggang 6. Isiksik natin yan sa ating mga puso, kaisipan, sapagkat yan ang kalasag natin dito sa mundo. Kasi ang dyablo nagpapapalag kay mabawasan na naman daw ang mga tao niya. Ayaw ng dyablo na siya lang nakalubalob doon sa impyerno. Ayaw niya mag-isa siya doon. Kailangan linlangin niya ang mga tao para nga may kasama siya doon sa impyerno. Ano ang unang ang hinawakan ng dyablo para malinlang ang mga tao? Ang mundo. Hinawakan niya itong mundo. Anong laman ng mundo? Nandito ang mga kayamanan ng mga material. Material to mga kapatid. Ang mga pinag-agawan ng mga tao. Inudyukan ang isip ng tao kasi si dyablo hindi na natin makikita yan mga kapatid. Espiritu na yan. Nandyan na yan sa isip ng tao. Lumagay siya doon sa isip ng tao. Kaya mahirap mo na maliban kung ang Diyos ang ating ipairal sa atin, tumatalsik din yan. Takot. Pag nandyan ang 23:1 ng mga awit, hanggang 6, talsik, lusaw si dyablo dyan. Kaya, alam mo, ang tao, pag ang Diyos na, ang nasa isip mo, 4 lang. Trabaho, kumain, matulog, Diyos. Yan. Pero kay dyablo, ang daming mga gawain. Ito, gawa ng laman. Dito maraming napapaloob, mga kapatid, kasi dami ng buhangin sa dagat. Hindi ko na sasabihin kung anong mga karangalan ninyo. Basta mga tao kayo, nandyan, napapaloob dito sa mga gawa ng laman. Pero iilan lang yung mga gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, sinasabi ko naman ito. Kayo na rin ang magsabi sa akin na ikaw pala ang nakakagawa sa kalooban ng Diyos. Di, kayo nang nagsabi. Kaya, bakit sinabi ko to? Karanasan ko to kapatid. Mula pa nung ako'y nagkamulat, 14 years old ako nung ako'y nagkamulat sa Bible, hanggang ngayon 65 ng edad ko. Ito na yung buhay ko. Nagpanik ba ako? Hindi ako nagpapanik. Bakit? May pangako ang Diyos sa akin. Ano man ang iyong problema, hindi kita pababayaan. Ako'y sumasa iyo palagi mula ngayon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Di ba? Yung mula ngayon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ikaw, isipin mo kapatid, may hangganan ba? May hangganan ba yan? Ikaw, kung bigyan mo ng hangganan yan, bahala ka. Pero ako, hindi ako magbibigay ng hangganan yan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kailan ba matatapos ang sanlibutan? Alam mo mga kapatid, ang sanlibutan, tayo yun mga kapatid. Tayo yun, mga tao. Mga sanlibutan, tayo yun. Hanggang sa matapos tayong lahat. Kailan? Di ba walang makapagsabi kung kailan? Kaya wag niyong terminuhan ang plano ng Diyos. Kaya yung mga kapatid, ang aking ipinapaalaala sa inyo, na sa umagang ito ay aking ibinigay sa inyo para maibsan ang ating pagpanik sa mundong ito at lalo na higit sa lahat sa ating bansang Pilipinas. Kayo mga namamahala sa ating Republika ng Pilipinas, mula sa Presidente, mula sa Vice President, hanggang sa mga gabinete, hanggang sa Senador, Congressman, hanggang sa kabababaan ng ating kapamalaan, ipinapaalaala ko sa inyo. Magbalik kayo sa Diyos. At ang pandemic na ito, kusa na lang mawala yan. At pagagalingin ang mga lupain
Ay, yung mga lupain, tayo yun mga kapatid. Tayo mga tao yun eh. Pagagalingin niya at manumbalik na naman muli ang sigla ng tagumpay, ng kaginhawahan sa buhay. Kasi pinagharian na tayo ng Diyos. Noong pinagharian tayo ni Diablo, puro pagpapanik, puro problema. Ha? Puro problema. Basta pagdating talaga kay Diablo, problema yan eh. Pero kung sa Panginoon tayo, tagumpay. Kaya ang Panginoon ang may hawak ng lahat eh. Siya nga yung creator eh. Siya nga yung may control lahat eh. Controller siya. Oh, ano lang yung si Diablo? Dito lang, sa mundo. Bakit dito sa mundo? Iyan ang kanyang power eh. Mga literal, mga physical, iyan lang. Pero kung tayo sa Panginoon, hindi man yan mananagumpay, aking ipinaabot sa inyo mga kapatid, kayo mga tao, kayo na mamahala sa bansa natin, gamitin ninyo ang Biblia. Ang Biblia, ang laman ng Biblia, gamitin ninyo yan. At doon, alam natin ang masama, alam natin ang mabuti. Pag hindi nyo kaya magbuklat ng Biblia, magpasting kayo. Doon kayo sa loob ng kwarto nyo. Huwag kayo magmamapuri sa inyong mga sarili. Ipakumbaba ninyo sa harapan ng Diyos. Panginoon, hinahawakan ko ang bansa na ito. Panginoon, tulungan mo ako. Wala akong kakayahan, Panginoon, na pamahalaan ng bansang ito. Maliban kung ikaw sumasa akin. Oh, kahit sino kayo, basta mga namamahala sa bansa na to, may tagumpay kayo mga kapatid. Oh, puro salita ng Diyos ang ipaiiral. O, pero mo naman mo ilang siglo na to mga kapatid, sarili pa rin ninyo ang inyong nasusunod. O, kailan lang ako nagsasalita? Ngayon. Kasi nakikita ko na kayo, nagpanik kayo eh. Kaya ito, dahil hindi naman ako nagpapanik, naawa naman ako sa inyo, ipinapahayag ko ang kalooban ng Diyos sa inyo. Kung tanggapin ninyo ito, nako, mapalad kayo mga kapatid. Wala nang ibang mga bansa nga pinakamapalad. Kung sasabihin ninyo ang Israel, bayan ng Diyos, kayo na yung nagsasabi. Pero tingnan mo naman ng Israel. Oo nga, maganda sila kay bayan ng Diyos. Pero, saan ba pinatay ang ating Panginoong Kristo? Di ba? Sa bansang Israel din. Oh, dahil hindi nila naintindihan. Pero ngayon, mga kapatid, lumaganap man ang Espiritu ng Diyos, dito naman lumagay ang Espiritu ng Panginoon sa buhay ko, sinasabi ko naman ito sa inyo. Ngayon, kayo na maghusga. Bakit ako ang ginagamit? O, di basahin mo yung unang Korinto, 1:28 o 29. Basahin mo yan, mga kapatid. Ito, babasahin ko mga kapatid. Kaya yan ang husga ninyo sa akin. O, basahin ko. Unang Korinto. Ito mga kapatid, ang unang Korinto na nagpahayag talaga to mga kapatid. Dahil yan ang husga ng tao. Kapag ako ginagamit ng Diyos, huhusgahan kaagad nila ako eh. Ito ang anong sabi ng unang Korinto 1:19-20 hanggang 21. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. O sige, kayo, mga marurunong man kaya kayo, ay, iwawalat ng Diyos yan. O, at isasawala ko ang kabaitan ng mabait. O, sige, mabait man kaya kayo. O, Diyos na mismo ang nagsasabi nito. Dahil kayo mabait, iwawalat ng Diyos yung kabaitan ninyo. Kasi hindi naman kayo naging mabait sa kalooban ng Diyos, naging mabait lang kayo sa mga tao. Mali. Kalooban ng Diyos dapat ang ating pupuri. Huwag tayo magmapapuri. Sabihin natin, mabait ako. Hindi. Doon tayo sa Diyos. Siya yung mabait, hindi tayo. Pupurihin natin, pasalamat Panginoon sa kabaitan na iyong ibinilagay sa kalooban ko. Ganito pala ang iyong kalooban, Panginoon. Dapat ganun. Saan naroon ang mga marurunong? Itong hanap ng Diyos to. Kayo, marunong kayo? Sige, itaas ninyo yung mga kamay kung sino kayo. Banggain nyo tong salitang ito. Sana ngayon ang mga marurunong. Hinahanap kayo ng Diyos, ha?
Hinahanap kayo ng Diyos mula pa noong itinatag ang Biblia hanggang ngayon. Walang nagpresenta. O ako po, Panginoon, ako po. Dapat magpresenta kayo sa kalooban ng Diyos. Oh, sana roon ang mga eskreba. Ito. Ito mga eskreba na ito yung mga nagmamatuwid eh. Mga tao rin to. Nagmamatuwid sa kalooban ng Diyos. Pero, hindi nagtagumpay Nagtago. Oh. Saan naroon ang mga mapagmatuwid? O sige. Kayo, mga nagmamatuwid man kaya kayo. Hinahanap kayo ng Diyos. O, bakit hindi kayo nasumpungan sa sanlibutan ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Oy. Pagdating sa Diyos, yung inyong mga karunungan, anuman mga universidad kayo, dahil kayo sabi nyo mga marurunong kayo, pagdating sa kalooban ng Diyos, wala palang silbi yan. Kamangmangan pala yan sa Diyos. Yung mga karunungan ninyo. Doon kayo sa Diyos maging marunong. Dito, sa Biblia, pag ito naging marunong kayo dito, walang problema ang bansa. Tingnan mo sa mga karunungan ninyo. Mga universidad ninyo. May nagawa ba kayo sa pandemic? Di ba nagpanik din kayo? Magbalik na lang tayo doon sa Diyos. Ito nang hawakan natin, Kayo mga universidad, ito, ano ba mga tinuturo ninyo? May silbi ba? Pandemic ngayon, di ba? Wala. Nagpanik din kayo. O dito tayo, sa Biblia. Magkaisa tayo dito. Dito matiwasay ang buhay. O ano pa? Walang silbi ang karunungan ng sanlibutan ito. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan. Ano daw? Yung karunungan ng Diyos, ano bang karunungan ng Diyos? Ito, Biblia, Ito yung karunungan ng Diyos. Pero hindi nyo nakilala. Tingnan mo ng kalukuhan ng mga tao. Nagmamarunong kayo, universidad daw. O ngayon, kaya hindi man nyo ito natuklasan, ano nangyayari sa mundo? Problema niyan mga kapatid, no? Huwag na kayo magmamapuri sa sarili nyo. Magsisi na tayo doon sa Panginoon. Kaya yung inyong mga karunungan walang silbi. Alam nyo mga kapatid, yung mga karunungan ninyo. Katulad din nyo sa pag namatay kayo. Ibabaon sa lupa yung katawan nyo. Pati inyong mga karunungan, ibabaon sa lupa. Doon sa langit, wala. Kasi wala kayo nito Bakit ko'y pinahayag? Bakit akong ginamit ng Panginoon? O di, basahin natin kung bakit ginagamit ako ng Panginoon. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nila nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ang karunungan daw ng Diyos hindi nakikilala ng sanlibutan. Tayo yung mga tao, mga kapatid, hindi natin nakikilala kasi mayabang tayo. Marunong ako Para ako si Dr. Jose Rizal. Puro pagmamapuri sa sarili. Huwag kayong magmamapuri, mga kapatid, sa sarili nyo. Maging humble tayo, pakumbaba lang tayo. Alin ba yung tinataas ng Diyos? Yung nagpakumbaba o yung nagmamataas? Select the best answer, mga kapatid. Alin ba ang itinataas ng Diyos? Yung nagpakababa o yung nagmamataas? Sa ganang akin, mga kapatid, ang itataas ng Diyos, yung mga nagpakumbaba. Pero kayo nagmamataas, kayo sa inyong sarili, di ba? Ibabagsak ng Panginoon yan. Select the best answer lang. Piliin nyo, magpakumbaba kayo. Alam mo nyo, mga kapatid, yung mga nagpakumbaba, walang problema sa lipunan yan Tumutulong pa nga yan sa pagpaunlad. Tumutulong sila. Pero kayo mga nagmamataas, kayo may yung gumagawa ng kaguluhan. Napakagulo ninyo. Kasi mayabang nga kayo. Gamitin ninyo, mga kapatid, ang Biblia. Basahin nyo paulit-ulit itong unang Korinto 19:21. Ulit-ulitin ninyo yan. At analisahin ninyo yan. At kung mangyayari sa buhay ninyo yan, yun ang kalooban ng Diyos. Maiiba na kayo dito. Hindi na ninyo pag-interesan ang mundo. Para ano pa itong mundong ito? Hawak ni Satanas itong mundong ito dito tayo. Pag ito tayo, si Satanas wala ng tao.
yung dami ng buhangin sa dagat, mapunta na yan sa Panginoon. Anong maramdaman ng Diyos? Siyempre, masaya ang Diyos. Ay, ang bait-bait naman tong mga anak ko. Katulad ng mga magulang ba, pagka gumawa tayo ng kabutihan sa ating mga magulang, anong sabi ng mga magulang natin? Ay, iba yung anak ko, mabait yan, marunong yan mag-isip. O di ba? Yun din yung Diyos. Pupurihin, ang Diyos, malulugod sa atin. Oh, wow. Sige. Dahil ikaw naging mabait sa mundo, halikas kanan ko. Ano ba yung kanan? Tagumpay yun eh. O, di ba? Di ba masaya mga kapatid? Yun. Yun ang aking masasabi sa inyo ngayon mga kapatid. Gamitin na natin ang Biblia. Tapos, ang laman ng Biblia, isa sa pamumuhay natin to. Sa ganon, hindi tayo nakaka-apekto sa lipunan. Dito mga kapatid, matiwasay ang buhay dito, kontento ang buhay. Kakain ka lang mga kapatid, 3 beses isang araw. Huwag ka na magnasa pa ng iyong kamtin ang buong sanlibutan. Nakaw, mga kapatid, walang kasilbi-silbi yan. Anong sabi ng Panginoon? Ano ang magagawa ng tao kung mapasa kanya ang buong sanlibutan? Tapos, ang pag-ibig ng Diyos wala naman sa puso niya. O, diba? Mga sanlibutan, mga mundo lang, mga ano lang to eh, mga bagay. Alam mo ba kung bakit mga kapatid sinabi ng Diyos yan? Kasi ang tao, matatapos ang buhay dito sa mundo. Destinasyon to dito tayo magpasya. Kung sa Panginoong Hesukristo ba tayo o kay Diablo? Kung kay Diablo, ito, sadlak tayo sa problema. Kung kay Panginoong Hesukristo, wala tayong problema. Sige. Pagkatapos, ang requirements ng Biblia, sundin natin yan. Sundin natin yan. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay natin doon sa ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Magsisi tayo, ano bang sinasabi ni Apostol Pedro sa mga Gawa 2:38? Basahin natin yung mga Gawa 2:38, 39, at 37, 35, 36, 35. Yun ang ebidensya natin sa mundong ito. Pag nabasa natin yan, magpanibago tayo ng ating mga pag-iisip. Iwanan na natin itong mundong ito. Yung mga sabihin natin na mga relihiyon, yung mga sikta-sikta. Iwasan na natin, wag na tayo mag-ano niyan mga kapatid. Dito na tayo Hayaan mo na sila. Alam mo yung mga nagtatayo-tayo ng mga grupo na yan, isa lang ang dala niyan pera. Pera. Kaya nga yung Malakias 13 pinag-aagawan. Dito na tayo. Kung mayroon ka mang kaloob, ipunin mo yon. Kung may nakita kang mga dukhang kawawa naman talaga, tulungan mo sila. Sa ganon, sabi ng Panginoon, pag natulungan mo sila, ginawa mo yan sa akin, ginawa mo sa taong yan, hindi mo ginawa sa taong yan, kundi ginawa mo yan para doon sa Diyos. Gumawa ka lang, kaya ang Diyos man nakatingin sa puso natin. Huwag na kayo magsabi na, ipakita ko to sa media para malathala. Kayabangan yan mga kapatid, mga pakunwaring buhay yan. Huwag na tayo dyan. Hayaan mo na ang Panginoon nang titingin sa puso natin. Siya yon Creator, God, Almighty. Siya ang nakatitig. Siya yung magsaksi sa atin Habang nandito tayo sa mundo, huwag na tayo magpakita doon sa mga media. Tapos papakita pa ng ganito, namimigay ka. Huwag ganun mga kapatid. Mga mga paimbabaw. Ang sabi ng mga paimbabaw ng mga ugali. Doon tayo sa Diyos. Gumawa na tayo. Huwag natin ipakita. Kailangan nga magbigay ka nga, hindi alam ng kaliwa Bakit mo pa ipaalam sa kaliwa? Ikaw naman kaliwa, magbigay ka, huwag mo ipaalam sa kanan. Bakit ipaalam mo pa? Kaya ang tawag diyan, mga mapakunwaring buhay. Yan mga kapatid. At salamat sa oras na ito. At yan ang aking mensahe sa umagang ito. Ang umagang ito'y puno ng mga pagpapala, kagalingan, at walang karamdaman. Nawa, manumbalik tayo sa Diyos at pagagalingin
ang kanyang mga lupain. Sa 2 Chronicles 7:14. O, basahin nyo yan mga kapatid ulit-ulitin nyo yan. Huwag kayo magturo ng mga bagay na walang buhay, kundi ituro ninyo yan doon sa may mga buhay. Yung 2 Chronicle 7:14, nagre-represent yan sa atin mga tao. Tayong mga tao. Huwag nyo ituro kung saan yung mga walang buhay. Huwag yun. Tayo yung buhay eh. Doon tayo. Pag sinasabi ng Panginoon na manumbalik kayo sa akin, ito na yun. Ito na yung papanumbalik. 4 lang. Trabaho, matulog, kumain, matulog, Diyos. 4. Magtrabaho, kumain, matulog, Diyos. 4. Yun ang pagpanumbalik sa Diyos. Ang mga kasamaan natin, iwanan na to. Itong mga gawa ng laman, Galatians 5:19 pa 21. Basahin rin ninyo yan mga kapatid. Kasi remembrance ninyo yan sa panahon na kayo ay nasadlak nito. Ngayon, panibago kayo sa Panginoon, 4 na lang ginawa ninyo. Magtrabaho, kumain, matulog, Diyos. Doon, Diyos. Yun lang Itong mga gawa ng laman, kalimutan na natin to kay Diablo to. Mag-ingat tayo dito. Doon na tayo sa Diyos. Ito na hawakan ninyo. Ang laman nito, yun ang i-apply natin sa buhay. Ito ang importante yung mga laman Wala din tong silbi. Ang aklat na ito kapag nakatiklop lang to. Walang silbi to. Kailan ito may silbi? Ang laman nito kung ipamumuhay na natin. Doon may silbi. Doon pagagalingin tayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga karamdaman sa mundong ito. Mga kapatid, maraming salamat. At pagpapalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Maging saan man kayo ngayon, kayo may mga karamdaman, manumbalik kayo sa Diyos. Panginoong Hesukristo, dumalangin kayo. At doon, makita ng Diyos ang inyong mga puso na ganyan kayo. Kasi pagagalingin tayo. Yung COVID-19, mawala yan kapag manumbalik na tayo sa Panginoon. Mga awit, 23:1, isiksik natin sa puso at isip yan. Huwag natin kalilimutan kasi galit na galit talaga ang Diablo kapag tayo sa Panginoon. Pag nandyan ang salita na yan, hindi tayo magalaw ni Diablo kasi malulusaw sila, makurintihan. Pag nakurintihan sila, talsik, lalayo. Takot sila kalasag natin yan mga kapatid. Maraming salamat. Bye-bye.